Hi guys! Good day and welcome back sa ating YouTube channel, Mergence Garden. So ngayon guys ay naglagay pala ako nitong plastic dito guys sa dulo. Ayan. Ayan, naglagay tayo nito kasi nasusobrahan na ng tubig yung ating mga hanging planter. So para guys hindi na ako patanggal-tanggal sa kanila kapag nagmamashi na talaga yung leaves nila. So, ginawa ko guys, naglagay ako nitong DIY na plastic. So, ito ay guys ay yung mga plastic lang na galing sa mga lagyan ng pagkain ng baboy. Ayan o. Kinat ko siya ng pareho yung haba tapos nilagay ko dito. So, bali, eto diba nakahook to. So, ginawa ko, inipit ko lang siya dyan guys sa ilalim. Tapos dito banda sa dulo ay tinali ko siya. Ayan. So, diba, hindi na sila maulanan dyan. So, kapag umulan, dito na sila lalabas kaysa, dito banda. Ayan. Hindi na sila mababasa doon sa loob. So, ayan guys. Medyo maganda na sila tingnan ngayon kasi may minute ngayong araw. Ayan. So, yung ating mga jelly beans dito ay ayan. So, yan yung update sa kanya, guys. So, meron ng mga nagmashi dito. Pero, ayan, may namatay na nga pala dyan, guys. So, pero, yung iba naman ay nag-survive. Yan. Sobra kasi, guys, yung ulan dito. Ilang weeks din. Ayan. So, anong nangyayari dito? Ayan, meron siyang ganyan, guys. So, ayan. So, ito yung mga kinuha kong cuttings dito, guys. Kasi ito, nung panay ulan na nilabas ko to sa ROS, hindi ko siya tinanggal. Ang nangyari, yung tanim ko dito, guys, nagsimashi at namatay siya. So, ginawa ko, yung mga nandito ko na mga cuttings propagation galing dito banda sa side na to, yan yung pinakita ko sa inyo before na pinropagate natin, pinagpuputol ko and pinatong ko din dito. Ayan. So, ayan na siya ngayon, guys. Ayan, meron din siya dyang jelly sea. Ayan, tapos meron tayo ditong nag-iisang si Aurora. Ayan, nagsusurvive naman siya, guys. At tingin ko okay naman siya. Meron siyang babies, oh. Ayan, sana dumami yung ating Aurora. Yan, nag-iisa na lang yan, guys. Ang tagal na yan. Survival talaga yung, Aurora natin. So, dito naman banda, nandito yung ating mga Ellen na nakalbo na talaga dahil sa kakamashi, dahil sa kakaulan. Ayan, o. Tingnan nyo, guys. Diba punong-puno yan before? So, tingnan nyo. O, kaya naman naisipan ko na lang na maglagay nitong, plastic na to dito sa gilid para hindi na sila ma-overwater. So, sa ngayon naman guys, tuyo yung top nila pero yung ilalim yan, sure ako basa yan kasi ngayong araw lang uminit dito. Ayan. Pero mahangin ngayon guys eh. Kaya siguro, tuyong-tuyo yung top nila. Ayan. Ito din. Ayan. Ito yung pinakauna natin na Ellen. Tapos, nagtitrailing to dito. So, ginawa ko, pinagkakat ko. Tapos, yan, yung mga babies na lang yan, guys. So, ayan. So, makapal na yung mga leaves nito at ang tataba before. So, ang nangyari, tingnan nyo, kumunti, lumiit yung iba. Kasi, nagsituyuan. Ayan, meron na siyang sakit dito, guys. So, ano ba yan? Fungus ba yan? Ayan, o. Diba? So, umaasa ko na ngayon na nalagyan ko sila ng plastic ay magiging okay na sila. So, hindi ko na kasi alam guys kung saan ko sila isasabit. Kapag tinanggal ko sila dito, wala akong mapaglagyan na sa kanila, sabitan sa loob. Kaya, ganun din, namumroblema ko kung saan ko sila isasabit. So, ito din yung isa nating Ellen. Ayan, ayan o, basa pa to guys. Ayan, tingnan nyo. Ayan pa yung iba na nagtatanggal na yung leaves. Tapos may sakit na siya, guys. Yan, dahil yan, guys, sa kakaulan. Ayan. Tapos ito, yung ating mother plant ng ating RC. Ayan. So, yung dito banda, na stem rot na. Amin nun babies, guys. Na stem rot na. So, yung dito banda, okay naman siya. Tapos, nakuhanan ko siya ng uod. Ayan, kinain siya ng uod. Muti na lang nakita ko. Maliit pa yung uod. Kinakain niya yan. So, marami tayong lipropa. Ayan. So, sana kapag nabuhay yung mga lipropa natin, mapuno itong pot na to. Ayan. So, napakabait guys ni RC. For beginners, ma-recommend ko po talaga itong RC na to. So, para siyang si Adolphe yung kulay niya kapag stress siya. So, ito yung mga nakuha ko sa kanyang top cut. Ayan siya. So, kinalbo ko yung ilalim niya at nilagay ko lang din dyan guys yung mga leaves na nakuha ko. Tapos, yung iba nilagay ko dun sa ibang pot para maipropagate ko din. Tapos, yung dito banda na rat. Ayan o. Pero meron siyang babies o. Tapos yan yung top ng narat. So, okay naman siya.
medyo naging stress na nga siya guys. So, medyo stress kasi, ewan ko, di ko alam, pero basa yung soil niya. Ayan. Tapos dito, nilagay ko na rin guys, dito yung ating Prolifica. Ito din, isa din to sa, naproblema ako nung umuulan lagi kasi nandun siya sa ROE. So, ang nangyari sa kanya guys, stem rot yung kanyang mga mother plant. So, ang nangyari, ginawa ko, nilagay ko siya sa loob ng greenhouse. Hindi ko na naipakita sa inyo. Tapos, ginawa ko, pinagkakat ko guys. Kasi di ba mahaba to? Mahaba yung mga stem niya. Tapos, tinanim ko lang yun siya ng buo. So, ginawa ko, pinagkakat ko na lang siya. Ayan o. Mga cuttings na to. Tapos, tinanim ko siya dyan ulit. Yan, pinalitan ko yung soil niya ng tuyo. Tapos, tinanim ko siya dyan ulit. So, ang nangyari, nag-rot pa rin yung sa gitna. Kaya, ginawa ko, tinago ko muna siya sa greenhouse. Tapos, nung medyo, ano na siya guys, marami na siyang ugat, nilagay ko na siya ulit sa ulanan. Tapos, ngayon, binalik ko na naman siya dito. Ayan. So, ngayon, nilagay ko na siya dito. So, hopefully, kapag, naka-recover na to guys, ay mapupuno iyang pot na yan. So, mabait naman guys si Prolifica. Yan, kaya, sure ako na magiging maganda yan dito. Kasi dito guys, alam nyo, dito sa area na to, mainit dito kapag umaga, tapos tanghali naman parang lang, shade lang kasi natatakpan na sila ng mga succulents natin na nandyan. Pero maliwanag talaga at saka parang bright light na lang. Pero mainit talaga yung matatanggap nila. Bright light na maalinsangan na sobra. Ayan, so medyo na shade lang talaga. Pero tama lang yun sa kanila guys para hindi sila masa-sunburn, diba? So, sanay na sila sa gano'n na weather dito sa na to. Area na to kapag mainit. So, eto naman, medyo okay pa tong pot na to. Meron lang dito banda, yan yung mga na leaves nung kakaulan. Pero dun banda guys, okay naman. Ayan, may nabuhay dyan. Lepro pa lang, si Ghosty ata yan. So, eto naman, dito yung ating Marinade na pinaparami. Ayan. Etong Marinade na to guys, ay kunti lang to. Ayan lang siya before. Tapos yun, tapos kalbo pa yan. So, ang ginawa ko, pinagkakat ko. Tapos yan, nagka-baby siya. Ang tagal niya guys, dumami, grabe. Ang tagal ko siyang napadami. Tapos yung yan na guys, mga cuttings ko yan siya. Yan, galing dito, kinakat ko. Tapos kasi pinapababy ko nga. Tapos, yan, marami tayong mga tinatanggal-tanggal lagi na mga leaves niya para maipropagate. So, lumaki na yung mga una kong pinropagate galing leaves. Yan yan mga yan maliliit-liit. Medyo lumaki na sila. Ayan. So, para kasing si Marinade guys, kapag from leaves, grabe ang liliit talaga niya. Yan, dito naman, ito yung pot ng ating, si Mendoza. Ito yung Mendoza ko na puro stem na lang yung natira dati. Ayan, so ngayon naka-recover na siya. So, ang ginawa ko nito, kinuhanan ko ng cuttings, tapos nilagay ko lang din dyan. Tapos, yung mga leaves, guys, yan, palagi ko siyang kinukuhanan ng leaves dyan. Dito sa dulo na yan, sa dulo. Puno yan sila ng leaves. So, ginagawa ko, kinukuha ko kasi nilalagay ko dyan. Tapos, ayan, para mapuno yung pot nila, may propagate natin, diba? So, ayan, ngayon, successful naman kasi puno na sila, guys, Ayan, so, pag lumaki yan, guys, punong-puno na tong pot na to. Ayan, so, buti naman, guys, nung kakaulan, hindi naman sila napano. So, ito din yung isa nating Mendoza na galing to, guys, sa cuttings. Ito talaga galing to sa cuttings. So, nakaraan, sobrang ganda nito guys kasi punong-puno talaga yung leaves niya. So, pinagkukuha ko na naman guys yung mga leaves sa ilalim niya para mahanginan din siya. Ayan Kapag kinukuhanan ko kasi siya guys ng leaves sa ilalim ay nagkakaroon siya ng mga babies. Minsan, so, kaya ganun yung ginagawa ko. Tapos ang ginawa ko guys, para magkaroon naman ng laman yung ilalim niya, 'di ba dahil tinanggalan nga natin ng mga leaves, diyan ko lang din inulog yung ibang leaves na pinagkukuha ko para maipropagate natin. Ayan, so diyan hindi na sila masa-sunburn. So yung dito banda before guys, so kasi ito punong-puno to. Ayan, punong-puno to dati. So nung una na panay ulan, na to guys dito banda, yung dito banda ay hinarat. Ayan, so kaya karoon ng vacant dun sa dulo na yun. So, yung dito naman ay okay naman. Ayan. So, ito guys ay inisprehan ko sila ng fungicide lahat. Kaya may mga blue stain sila. Yung mga blue stain na po yan ay fungicide. So, ito naman guys yung pinaparami kong Choco Moonstone. Ayan. So, bago lang din silang pugutan ko. Pero guys, nakaraan pa to, siguro mga na rin yung lumipas simula nung pugutan ko sila kasi stable na yung nila
Ayan, nakadikit na talaga guys yung mga kinat ko. So, yung mga bababa na yan guys, galing yan dyan sa mga kinuha kong cuttings dyan sa mga pinugutan natin. Tapos, ayan, meron na rin siya mga babies na malaki na rin. Tapos, yung mga leaves naman dyan guys na tinira ko, yan, pinagtatanggal ko na siya ulit. Kasi meron ng mga babies, diba, na lumabas. So, tinanggal ko na yung mga leaves na tinira ko dyan. Kagaya nung ganito. Ito, hindi ko pa tinatanggal kasi wala pa siyang baby. So, yung mga leaves na yan, pinopropagate ko para maging panibagong plant ulit. So, para mapuno din natin itong pot na to ng Choco Moonstone. Kagaya ng ano, diba guys, o ng ating Mendoza. Ayan. So, eto din, ganun din guys. So, bali tatlo yung pot na to guys. And alam nyo ba guys, na-amaze ako dito. Kasi, tingnan nyo, hindi ko alam kung bakit nagiging ganyan yung ating mga Choco Moonstone. Sobrang stress ba sila guys? Ayan o, kasi yung mga tips ng kanilang mga leaves ay nag-iiba talaga. Para silang nagva-variegate. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, ganyan talaga sila o. Ayan. Kita nyo ba guys? Yan. Ewan ko, ito nga o, kitang-kita. So, ewan ko kung bakit nagaganyan siya. So, ito guys, yung isa natin na pot. Ayan, ayan din mga, ito, nakalbo talaga to. Kasi namatay talaga yung iba dito guys. So yung ibang nakuha ko din dito, dito ko din nilagay guys. Ayan siya. O diba? Tapos meron tayo dito natira isang variegated. Ito yung variegated guys. Yan yung pinakaunang nabili ko kay Ma'am Jen. Na variegated na hilba. Variegated hilba. So tinabi ko lang siya dito. Tapos pinagkakat ko yan guys eh. Marami na yan. Naparami ko na din yan before. Tapos may mga lipropa ko. Kaso lang na-sunburn yung lipropa ko guys. Tapos yung iba naman dahil sa kakaulan, yung ganyan ko ay na-deads. Yan na lang natira guys. Survival yan sa akin. So ayan, 'di ba? Yan yung ating Choco Moonstone. Tapos dito, ito yung ano guys, dun banda sa dulo, doon banda sa dulo na yon. Ito yung madiba ko na nilagay doon. Tinabi ko na lang siya dito kasi sama-sama sila dito pare-pareho. So, dito ko sila lahat nilagay. So, okay naman sila guys. Secure naman na sila. Hindi naman na sila mababasa palagi. Kaya, okay lang na. Dito ko na sila ilagay itong ating madiba. Ayan, ang ganda na guys ni madiba. Oh. Ayan. So, dito ko na nilagay. Ito, akala ko ito mamamatay na to guys. So, buti naging okay na siya. Ayan, napakarami ko na nito before. Tapos, ang haba na. Tapos, dami ko nang na-propagate. As in, yung isang pot, napuno ko na yon. Tapos, may dalawang pot pa ko. Ewan ko, nasa ROS lang kasi yun guys. And, hindi ko sila nirepot. Sa sobrang ulan naman, ito, bumigay. Ayan. Mabait naman to guys eh. Ewan ko, bumigay talaga siya. So, doon naman banda guys sa dulo, yan yung pot natin na, ito yung pinropagate ko, galing doon, tapos may, ano ako dyan, variegated, wag na tayo guys lumapit. Yan, may variegated, string of hearts tayo, ayan. So, bale, itong pot na to guys, variegated string of heart, ang laman niya, tsaka, string of heart. So, plano ko yan guys, ilipat ng, lagayan kasi yan ay mahilig yan sa water. So kapag dito sila hindi sila maulanan. So bali pinaplano kong ilagay dito yung ating burrito. So hindi naman dito masyadong sobrang mainit kapag umiinit. So shaded lang para guys gumanda yung ni burrito, yung leaves niya, pagtubo ng leaves niya para maging compact siya. Kasi guys nagiging etiolated yung ating burrito. Doon banda sa dulo na yun. Ayan o. Kung mapapansin nyo, doon sila. Tapos, doon yung propagation natin ng burrito banda. Ayan, kaya gusto ko silang hanapan ng pwesto na hindi sobrang init, so shaded lang. So, dito kasi guys, kapag mainit talagang shaded lang dito. Kasi, natatakpan na sila ng itong sabitan ko na yan. Tapos, basta natatakpan na sila niyan guys. Tapos may plastic pa tayo sa taas, diba? So, shaded na sila. Hindi sila masyadong, nakakatanggap ng sobra-sobrang sakit na init. Kagaya nung mga succulents natin dito, talagang lanta talaga sila guys sa init kapag umiinit ng malakas. So, ayan lang guys, yung update dito sa ating, mga succulents sa hanging planter. Ayan, share ko lang sa inyo guys kasi, naglagay tayo dito ng bubong.
bubong. DIY na plastic lang guys. Ayan siya. So ito yung nagawa natin dito. Yan. So yung inano ko dito guys, yung plastic lang din na kinat ko. Ayan siya. So ayan ang itsura ng ating mga hanging planter. So gusto ko kasi guys sila na ganyan kasi sama-sama sila, mas maganda tingnan. Kaso lang guys, ayan o, yung mga ganito ko na hook, nagkakaroon na siya ng mga kalawang kasi dahil nga palagi silang basa. Ayan. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong panonood. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, sa aking mga friendship. Ayan, maraming salamat po. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.